Magandang araw po. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Okay. Ah, Ngayon po ay araw ng linggo o Lord's Day kung tawagin. At yung Lord's Day po yan ay inango po sa Biblia. Kung inyo po nahalala yung sinasabing 10 utos, doon po isa sa mga nasa 10 utos yung Lord's Day, ganitong nakalagay. Exodo 20 sa 11. Sabi ng Diyos, 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at lahat ng nasa mga ito. Ngunit na mainga ko sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilahan para sa akin. Yan. Sabi ng Diyos, 6 days nilikha niya lahat ng kailangan ng tao. Pagdating ng 7, nagpahinga siya. Yan ang tawag nilang araw ng Panginoon, o tinatawag din sa Biblia, araw ng pamamahinga. Ayan. Sa araw ng pamamahinga, ang nakalagay din po sa Biblia, sa araw na ito, huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Ang inyong mga anak, mga halipin na lalaki, babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhan nakikipamahay sa inyo. Yan. Kasi po, sagrado, inilalahan ng 7 araw sa ating Panginoon. Noon, sa ganun po silang panahon, sa kanilang panahon, noon. Pero siyempre, nagbabago po ang panahon. Ngayon, iba na eh. Nakalagay dito, huwag kang magtrabaho. Sa dami ng negosyo po, lalo na po yung mga mall, mas lalo po sila nakabukas pag araw ng linggo kasi po, yun ay holiday. Kaya maraming dumadayo sa kanila. Depende po sa panahon, purihin ang Panginoon. Okay? Bago tayo lalarga ng gusto sa ating pagbabasa ng Biblia, ang hawak ko nga pala po, amen, ang Biblia ng mga pastor. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang isip, kaisipan, damdamin ng mga taong makakapanood, nakakapakinig nito. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Ayan po si Nanay Tali. Lagi nakahilata. Lagi nakahiga. Ayan. Nakahiga po siya. Yung kasi kanyang buto sa balakang, yun na nagkaroon po ng depresya. Kaya hindi na po siya makatayo, makaupong mag-isa. Kailangan mayroong tutulong sa kanya para makatayo siya at makaupo. Ano po? Nahirapan ako umupo. At saka isa pa, 84 na siya, senior na ika nga. Kaya sa isang taon, 85 siya, baka may mabiyayahan pa siya ng gobyerno. Kasi Amen. sinasabi nila, 80 daw at saka 85, meron nakukuha pagdating sa senior. Meron siyang alagang muning. Kasi ganda ng posisyon niya, Nakatukod ang ulo niya dito sa kahoy. Namamahinga si muning. Maganda yan. Meron kang muning para Higa nga yun, uuna pag pantaboy ng daga. Siya nga po pala, araw ng linggo ngayon, pinagdiriwang ang araw ng mga kalalakihan, Father's Day. Nung nakaraan po, Mother's Day naman. Kaya sa mga nanonood, nakikinig ng video, binabati ko po kayo ng Happy Mother's Day at Happy Father's Day at the same time. Okay? Ngayon, ang lalaki, babae ng Biblia, meron pong nakalagay na ganito. Basahin natin, yung kasulatan.
patungkol po sa mag-asawa. Dito sa, dito po sa Efeso chapter 5, verse 21. Ang nakalagay po dito, tagubilin sa mag-asawa. Sabihin, couples, lalaki, babae. Hindi babae sa babae o lalaki sa lalaki. Hindi po. Babae, lalaki. Couples. Ngayon, ang sabi ng Biblia po ay ito. Sa Efeso chapter 5 verse 21. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Pasakop sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng, limbawa, yung iba, ginagawang undress desire yung lalaki. Hindi po pwede yun. Magpasakop, sabi niya, tapos gagawin mo siyang undress desire. Yun ang mga lalaki na ginagawa sa babae. Inaabuso. Po, bawal yun. 22. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Anong sabi ni Pablo? Pasakop. Sinong pasasakop sa lalaki na asawa niya? Yung babae. Pag asawa mo, magpasakop ka. Babae ka eh. Pero kung hindi ka naman asawa, halimbawa, naglilibing kayo, hindi kayo mag-asawa noon. Kaya kung minsan, sabi niya, bakit? Di naman tayo mag-asawa. Ano ba pagkialam mo? Hindi po ba nagkakaroon ng gano'ng sigalot sa pagitan ng mag-asawa? Pero kung mag-asawa kayo, dapat pasakop ka kung babae ka sa iyong asawa. 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Siya po ang otoridad. Halimbawa, meron kayong problemang sinusolve na mag-asawa. Ang gawin nyo, mag-usap kayo. Win-win solusyon ang tawag dito. Hindi yung isa lang ang magdidesisyon. Kasi pag dumating yung pagkakataon pumalpak, nagsisisihan pa kayo. Di po ba ganon? Tulad ni Kristo, siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. 24. Kung paanong nasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din ang babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanyang sariling asawa. Sariling asawa. Lubusang pasakop kung totoong asawa mo siya. Dalawa yan naglilibin lang kayo or kayo ay nag-asawa na ikinasal kayo. Sabi niya, lubusan kayong magpasakop. 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia o maliwanag. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Pag sinabing mamahalin mo ang asawa mo, huwag mo siyang sasaktan, huwag mo siyang pagbubuhatan ng kamay, huwag mo siyang, anong tawag dito, yung pinagsasalita ng hindi maganda. Kasi kung sinasaktan mo siya at pinagsasalitaan mo siyang hindi maganda, hindi mo siya tinuturing na asawa. Lumalabag ka sa batas ng Diyos bilang batas sa mag-asawa. Sunod. Ano nakalagay? 26. Upang ihalay sa Diyos matapos linisin pamamagitan ng paghugas ng tubig at salita. 27. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay mahiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis, kulubot, ni kulubot man, banal at walang kapintasan. 28. Gayon din naman, dapat mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad ng sariling katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa, nagmamahal sa kanyang sarili. Yun. Ito naman, napakaganda.
Kapag ikaw ay inaalagaan mo yung katawan bilang lalaki, dapat ganun din ang itrato mo sa iyong asawa. Oh. Ganun dapat itrato mo sa iyong asawa. Kung paano pinangangalagaan mo ang iyong pangangatawan, ganun din po ang pagtrato mo sa iyong asawa. Asawa mo yan eh. Hindi mo yan kinuha para lang saktan. Hindi. Asawa mo yan. Nagsumpahan kayo nang kayo ay kasal. Yung iba, nung naghirap na, ayun, naghiwalay. Hindi ganon. 29. Walang taong namumuhay sa sarili niyang katawan. Sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. O ano daw wala lagi? Inaalagaan niya kanyang katawan. Halimbawa, nagtatrabaho ka, alagaan mo katawan mo kasi magtatrabaho ka. Halimbawa, sa office ka, kailangan disente ka kung pumasok. Ganun. Inaalagaan mo ang iyong katawan. Maaari kumakain ka ng masarap, nagbibitamina ka pa. Kung paano inaalagaan mo katawan mo, dapat ganun din ang sa asawa mo. Ano pa nakalagay? Tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. 31, gaya ng sinasabi ng kasulatan. Dahil dito ay iwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ito naman yung pagpapakasal. Kapag ang lalaki at babae nagkasundo silang mag-asawa, ang sabi niya, iiwan mo ang iyong ama't ina at magtatayo kayo ng inyong pamilya. Pero sa kostumbre ng mga Pilipino, pag nag-asawa po ang lalaki o babae, nandun pa rin sila sa poder ng kanilang mga magulang. Di po ba? Lalo na dito sa Pilipinas. Kultura po kasi yan. Dala ng kultura. Hindi kagaya ng ibang bansa. Pag nag-asawa sila, bumubukod na sila. Dito naman, pwede naman magbukod kung may kakayahan. Kanya lang, kung wala ka pang kakayahan, huwag kang mag-asawa. Kasi, hindi biro pag-aasawa po. Ang sabi ng Diyos, bubukod kayo. Paano kung wala ka naipundar na bahay? Uupa ka. Paano kung ang hanap buhay mo hindi matatag? Kaya, hindi po biro ang pag-aasawa. Kailangan, meron kang matatag na trabaho at maaaring meron ka ng sariling bahay. Ilagay mo na sa ayos ang lahat bago ka mag-asawa. Ako po, ang pinapayo ko, limbawa, nag-graduate ka ng estudyante ka. Nung wala pang K-12, 16 years old, high school graduate ka na. Pero meron K-12 o 2 taon, di 18 ka na. Then kukuha ka pa ng kolehiyo, kung 5 taon, 18 plus 5 is 23 years old o graduate ka na ng kolehiyo. Ang sinasabi ko po madalas sa mga ganito, estudyante, after ng inyong nag-graduate at nagtrabaho ka, sa loob ng 5 taon, sabi ko lahat ng sweldo mo, ibibigay mo sa iyong magulang. Kasi sila'y nagsakripisyo sa iyo, nag-alaga at kaya ka nakapag-aral. Bagamat obligasyon ng magulang na yung kanyang anak, alagahan niya, pag-aralin niya. Pero bilang pagtanda ng utang na loob, pagsasakripisyo ng magulang mo, mula pa lang sa pagbubuntis, 9 na buwan kang dinadala ng tanay mo. Kaya pinapayo ko, 5 taon, yung sweldo mo, iintrega mo sa magulang mo. 23, graduate ka, o 28, naibigay mo na yung pera sa nanay mo. Then, mag-ipon ka na ng 5 years para ihanda mo kung gusto mo na mag-asawa. O
O, 28. Then, another 5. Is 33. O, pag meron ka ng ipon, doon ka mag-asawa. At least, medyo matured ka na. Matured ka na sa edad na 38. O, kasi nakapag-ipon ka na. Maaaring meron ka ng matatag na trabaho. Maaaring may sarili ka ng bahay, especially. Pag nag-asawa kayo, bubukod kayo. Huwag kayong pipisa sa inyong mga magulang. Tapos na yung obligasyon ng magulang nyo. Yan. Ano sabi niya? Bubukod kayo. Ngayon, ano pa nakalagay? 32, mayroon ditong sa ilalim ng hiwaga na sinasabi ko sa inyo, tinutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. 33, subalit ito para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng sarili. Babae, igalang mo ang iyong asawa. Respeto po ito. Kung lalaki ka, respetuhin mo yung asawa mo. Kung babae ka, respetuhin mo yung asawa mo. Hindi yun eh. Ang nangyayari ngayon, sa social media, doon po nila ipinopost yung sama ng loob sa isa't isa. Kung ano yung kakulangan ng babae, ipopost pa nila. Kaya nababasa ng ibang tao. Parehas po yan. Wala tayong tulak kabigin. Yung lalaki, nagpe-Facebook, nag-YouTube o TikTok. Yung sama ng loob sa kanyang asawa, binabanggit niya pa. Parehas yan. Nasaan ngayon yung pag-ibig? Nasaan ang salitang pag-ibig? Mahalin mong yung asawa. Ibig sabihin, lalaki, babae, mamahalin ninyo yung inyong asawa. Di ba, nung ikinasal kayo, anong sabi ng nag-officiate ng marriage? Magsasama kayo sa hirap at ginawa. Anong sinasagot ng mag-asawa? Opo. Pareho kayong umuopo. Pagkatapos sinabi ng nagkakasal, sige, patunayan nyo, talagang nagmamahala kayo. Alikan nyo yung isa't isa. Nagmamadali ka pang halikan ng asawa mo. Sa harap ng iyong magulang, sa harap ng inyong mga ninong, ninang, at saka mga kaibigan. Papalakpak sila. Kasi, mahal ninyo ang isa't isa. Bakit nung dumating ang panahon, nung medyo maginawa kayo, walang problema? Bakit nung nagkaroon kayo ng problema, ayan na. Diyan na nag-iiwalay yung mag-asawa. Walang nakalagay po dito sa Biblia, pag naghirap kayo, maghiwalay na kayo. Walang nakalagay na maghiwalay kayo. Kasi sagrado po ang pag-aasawa. Sumusumpa kayo sa Diyos na mamahalin mo ang iyong asawa. Di po ba ganon? Sumusumpa kayo. Kaya yung pagpapakasal, sagrado. Pero ngayon, iba na po eh. Bata pa lang. Minsan yung iba, elementary pa, may nag-aasawa na eh. Yung tumutong ng high school, hindi na sila nakapagtapos. Kasi po, pag nagtapos kayo, at maaga kayo nag-asawa, yung kita ninyo, yung kita nyo, sa inyo mag-asawa na lang. Paano naman yung nagpaaral sa inyo na inyong mga magulang? Wala na. Kaya payo ko, pag nagkatrabaho ka, 5 taon kang magbigay ng sweldo sa iyong magulang. Kasi, bilang pagtanaw ng utang na loob. Pero pagka-graduate niyo, nagpakasal kayo mag-girlfriend, boyfriend, yung kikitain nyo, para sa inyo na yon. Hindi nawawalan ng, kaya kumisa sabi nila, ba't mo binibigyan ng nanay mo? Samantalang yung nanay ko, hindi mo binibigyan, o nagkakaroon pa kayo ng sigalot.
O, di ba? Kung minsan, magpapahalap pa. O, darling, bibigyan ko si nanay, ha? O, yan sasabihin ng darling mo. O, bigyan mo rin yung nanay ko. Eh, kung minsan, hindi na nagpapahalam. Eh, nalaman ngayon bigla. O, nagiging sigalot na naman yan. Gulo na naman sa pamilya. Kaya kailangan po, alam nyo yung pag-asawa, kasama po yung respeto sa pagmamahal ninyong dalawa. Happy Mother's Day, Happy Father's Day po, ano? Sabi nga nila, sana ginawa na lang isang selebrasyon, Parents Day. Eh, paano naman po kung byuda na, para po masasabihin parents? Ang parents kasi, binubuo ng lalaki, babae. Kaya siguro binukod. Bukod yung sa babae, bukod yung sa lalaki. Kahit na ano, sige na, bahala na, nandyan na yan eh. Kaya ang payo ng Biblia, mahalin mo ang iyong asawa. Ibig sabihin, huwag mo siyang sasaktan. Sabi naman ng iba, di ko naman siya iniiwanan, dinadagdagan ko pa nga siya. Pabiro nila sinasabi yan. Hindi ba? Hindi po ganon. Sagrado po ang pag-aasawa. Sacred yan, kaibigan. Sumusumpa kayo sa harap ng Diyos na mamahalin nyo ang isa't isa sa hirap at ginawa. Hindi lang sa ginawa mo siya mamahalin, kaibigan, maging sa kahirapan ng buhay. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Happy Lord's Day, Happy Father's Day, belated Mother's Day. Andito po tayo sa tahanan ni Nanay Tale sa barangay 104, Sonid District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye.